Siyam na posibleng senyales na malapit na pumanaw ang tao. Ang kamatayan ay isang realidad na hindi kayang takasan ni numan. Lahat tayo darating sa puntong ito. Pero para sa mga may minamahal na may sakit, senior na o dumaraan sa mga huling yugto ng buhay, napakahalaga na malaman ang mga posibleng palatandaan na ang katawan ay unti-unti nang bumibigay. Hindi ito para matakot tayo, kundi para mas maging handa, mas mapaghandaan ang emosyon at may bigay ang tamang pag-aalaga sa mga nalalabing oras o araw na mahal natin sa buhay. Ang katawan ng tao ay may mga malinaw na signal kapag malapit na wakas. Minsan, hindi ito halata. Pero sa mga nag-aalaga, mapapansin mong may kakaibang nangyayari sa paghinga, sa kilos, sa pakiramdam o kahit sa ugali ng tao. At kung alam natin ang mga senyales, hindi lang tayo basta naghihintay. Nagiging mas maalaga tayo, mas mahinahon at mas nakakapagpaalam ng maayos. Isa sa mga unang senyales ay ang pagbabagong bigla sa antas ng enerhiya ng tao. Ang isang taong malapit ng pumanaw ay kadalasang biglang humihina. Kahit dati ay kaya pang makipag-usap o kumain, mapapansin mong mas madalas na lang siyang nahiga, ayaw gumalaw o tila wala ng lakas kahit pumangon. Hindi ito tamad o walang gana. Ang katawan ay nagsasara ng ilang sistema. Ang oxygen ay unti-unti nang hindi nakakarating sa mga muscles, kaya bumabagsak ang energy level kahit wala namang sakit na bago. Ang dating alerto at gising, ngayon ay parang palaging antok at tulog. Kasunod nito, mapapansin ang pagbabago sa pattern ng pagkain at pag-inom. Ang taong malapit ng pumanaw ay madalas ayaw ng kumain. Kahit paborito niyang ulam, wala na siyang gana. Hindi na rin nauuhaw. At kahit pilitin mo siyang subuan, madalas ay tinatanggihan niya ito o naiidlip na habang sinusubuan. Sa ganitong yugto, ang katawan ay hindi na inuuna ang digestion. Mas nakafocus ito sa mga natitirang mahalagang function, gaya ng paghinga at tibok ng puso. Kaya ang gutom at uhaw ay nawawala na bilang instinct, hindi ito dapat pilitin. Sa halip, mahalaga ang hydration sa pamamagitan ng cotton swab o maliit na sips kung kaya pa, pero huwag ipilit kung tinatanggihan. Isa pang senyales ay ang kakaibang pagbabago sa pattern ng paghinga. Minsan mabilis, minsan mabagal. Minsan ay may chain stokes pattern, yung tipo ng paghinga na parang pabugso-bagso. Malalim na hininga, kasunod ay wala muna, tapos ay bigla na lang hihinga ulit. Parang may pagitan sa bawat paghinga, at minsan ay mapapaisip ka kung humihinga ba talaga siya. Ito ay karaniwang senyales na ang katawan ay nag-shift na sa end-of-life phase. Ang brain signals na namamahala sa paghinga ay hindi na rin kasing consistent tulad ng dati. Hindi ito nangangahulugan agad ng paghihinalo, pero ito ay isa sa mga malalakas na palatandaan. Mahalagang mapansin din ang pagbabago sa kulay ng balat, lalo na sa mga kamay, paa at labi. Kapag ang dugo ay hindi na maayos na umiikot, nagsisimulang maging maputla, malamig o medyo purplish ang kulay ng mga dulo ng katawan. Ang mga daliri sa kamay at paa ay maaring magsimulang manmig at magkulay abo. Ang labi ay maaring maging maputla, parang wala ng dugo. Ito ay dahil sa bumababang sirkulasyon at oxygen sa katawan. Ang katawan ay nagpo-focus na lang sa vital organs, utak, puso, baga. Ang mga hindi essential gaya ng balat sa dulo ng katawan ay unti-unti nang hindi tinustusan ng sapat na dugo. Bukod sa physical changes, may emotional and psychological changes ding mapapansin. Ang isang tao na papalapit na sa dulo ng buhay ay minsan nagiging tahimik, parang laging malalim ang iniisip, o minsan ay parang may kausap na hindi mo nakikita. May mga kwento ng mga taong biglang naglalabas ng mga salitang parang may kinakausap na naghihintay sa kanila. Minsan ang mga mata ay nakatingin sa malayo, may pagkakatingin sa kisame o sa isang sulok ng kwarto. Sa ilang kultura at paniniwala, sinasabing ito ay senyales ng pagsundo o spiritual awareness. Pero sa medisina, ito rin ay bahagi ng shifting ng brain activity habang bumababa ang oxygen sa utak. Hindi ito kailangang katakutan. Sa halip, makinig. Dahil minsan ito ang huling paraan nila para magsabi ng paalam. Ang ilang pasyente ay bigla ring bumabalik sa matinding damdamin, galit, takot, pagkalito o sobrang lungkot. Ang tinatawag na terminal agitation ay posibleng mangyari. Ang taong dati tahimik ay biglang nagiging balisa, hindi mapakali, o parang may hinahanap. Minsan ay gusto nilang bumangon kahit mahina o hinahanap ang matagal ng pumanaw na kamag-anak. Sa ibang pagkakataon, bigla silang nagiging paranoid o confused, hindi makilala ang mga tao sa paligid. Ito ay senyales na ang utak ay nagiging unstable na dahil sa pagbaba ng oxygen o dulot ng chemical imbalance habang papalapit na ang wakas.
May mga pagkakataon din na mapapansin mong lumalalim ang antok ng mahal mo sa buhay. Sa una, parang madalas lang siya natutulog. Pero habang lumilipas ang mga oras o araw, hindi na siya nagigising o kung magising man, sandali lang at mahina ang sagot. Ito ay tinatawag na decreased consciousness. Habang bumababa ang function ng utak, mas lumalalim ang tulog. Hindi na ito normal na tulog, kundi bahagi na ng natural process ng katawan sa paghahanda para sa permanenteng pahina. Dito nagsisimula ang unresponsiveness, kung saan kahit tawagin mo ang pangalan niya, hindi na siya nakakasagot. Pero tandaan, may posibilidad pa ring naririnig ka nila. Kaya napakahalaga na patuloy kang magsalita, magdasal at iparamdam ang pagmamahal kahit patahimik lang siya. Ang mga senyales na ito ay hindi eksaktong pari-pareho sa bawat tao. May mga mas mabilis ang proseso, meron ding dahan-dahan, pero lahat ng ito ay bahagi ng natural na takbo ng katawan. Hindi ito kababalaghan at hindi rin ito dahilan para matakot. Sa halip, dapat tayong mas maging handa sa damdamin, sa isip at sa espiritu. May isa pang senyales na hindi agad napapansin pero madalas lumilitaw sa huling bahagi ng buhay, ang kakaibang amoy na nanggagaling sa katawan ng isang taong malapit ng pumanaw. Hindi ito dahil sa hindi palaging naliligo o naaagaan, kundi dahil sa mga internal na pagbabagong nangyayari habang bumabagal ang function ng mga organs. Kapag humihina na ang liver at kidneys, hindi na rin nila nafi-filter ng maayos ang toxins sa dugo. Dahil dito, maaring magkaroon ng mapanghi, medyo acidic o kakaibang amoy sa balat, sa hininga o sa mismong paligid ng kama. Sa mga trained caregivers, ito ay tinatawag na end-of-life smell. At hindi ito mabaho sa normal na paraan, kundi tila may malalim na bigat na dulot nito. Isa ito sa mga senyales na nagsasabi na ilang araw na lang o baka ilang oras na lang ang natitira. Ang pagbabago sa blood pressure, pulso at temperatura ng katawan ay karaniwan ding senyales. Mapapansin mong malamig na ang mga kamay at paa pero mainit pa rin ang noo. Minsan ay kabaligtaran, parang naglalamig ang buong katawan pero pawisin ang batok. Ang pulso ay nagiging mahina, minsan halos hindi na maramdaman. Ang blood pressure ay unti-unting bumababa at kadalasan hindi na ma-monitor sa regular na paraan. Sa mga oras na ito, ang katawan ay nagtitipid na ng lakas para sa mga natitirang function. Ang puso ay bumabagal, ang sirkulasyon ay hindi na buo, at ang init ng katawan ay hindi na pantay-pantay. Hindi na ito panahon para magpanik, kundi panahon para hawakan ang kamay ng pasyente at iparamdam na hindi siya nag-iisa. Mahalagang maunawaan ng pamilya na ang mga senyales na ito ay hindi nangangahulugan na wala na agad. May mga pasyente na kahit na ipakita na ang lahat ng senyales ay nananatiling humihinga pa rin ng ilang araw. Mayroon namang bigla na lang kumukuha ng huling hininga kahit walang naunang babala. Kaya sa bawat senyales na makikita mo, ang pinakamahalagang gawin ay ang maghanda, hindi lang sa gamit, kundi sa puso. Kapag nakita mo na ang karamihan sa mga ito, hindi na ang gamot ang pinakaimportanteng bagay. Ang presensya mo, ang process mo, ang paghawak mo sa family. Ang pag-alala mo sa mga masasayang alaala, yan na ang kailangan ng taong naghahanda na sa pamamaalam. Ang mga huling salita, huling haplos, huling dasal, lahat ito ay may epekto. Kahit tila wala ng malay, maraming pag-aaral ang nagsasabing ang pandinig ay ang huling faculty na nawawala. Kaya ipagpatuloy mong magsalita. Sabihin mo kung gaano mo siya kamahal. Ipatawad mo kung may tampuhan. Pakinggan mo kung may gusto pa siyang sabihin. Kung may sakit ang pasyente, irespeto mo rin ang kagustuhan niya kung gusto na niya magpahinga. Hindi kailangang ipilit ang lahat ng medical na solusyon kung ang katawan mismo ay sumusuko na. May mga pagkakataon na ang pagiging mapagkumbaba sa natural na takbo ng buhay ay mas magaan sa damdamin ng pasyente kaysa sa paulit-ulit na intervention. Hindi ibig sabihin na sumusuko ka. Ibig sabihin lang, tinatanggap mo na ang hangganan ay malapit na at pinipili mong samahan siya ng may dignidad, respeto at pagmamahal. May mga pagkataon din na bago pumanaw ang isang tao ay biglang nagiging alerto. Akala mo'y lalakas ulit, biglang nagising, nakipagkwentuhan, humiling ng pagkain o ngumiti. Tinatawag ito ng mga medical professionals na rally before death. Isang sandaling pagbabalik ng energy na minsan ay nagbibigay ng false hope sa pamilya. Pero kadalasan, ito ay parte ng final phase kung saan ang katawan ay naglalabas ng natitirang lakas bago tuluyang bumigay. Dito rin madalas nais ng pasyente na makasama ang mga mahal niya sa buhay. Kaya kung biglang humiling ng isang partikular na tao o may sinabing gusto ko siyang makita, ibigay mo. Maaring ito na ang huling pagkakataon.
Sa panahong ito, hindi kailangan ng maraming tanong. Hindi kailangan ng komplikadong paliwanag. Ang kailangan ay tahimik na presensya. Pakikinig. Pagiging andyan lang. Minsan, isang paghawak lang sa kamay ay sapat na para mapawi ang takot. Ang simpleng pagbulong ng mahal kita, salamat sa lahat, ay mas makapangyarihan pa kaysa sa gamot. Hindi ito madaling pagdaanan, pero kapag tinanggap mong bahagi ito ng buhay, mas magiging buo ang loob mong harapin ang bawat sandali. Ang paghahanda sa ganitong yugto ay hindi lang tungkol sa medikal na aspeto. Ito rin ay spiritual. Marami sa mga malapit ng pumanaw ay naghahanap ng kapayapaan sa sarili, sa Diyos o sa mga taong naging bahagi ng kanilang buhay. Kung may posibilidad na kausapin sila ng pari, pastor o sinumang pinaniniwalaan nila, gawin ito habang may pagkakataon pa. Ang ganitong pag-uusap, gaano man kaikli, ay nakakatulong para mapayapa ang loob ng isang taong haharap sa kamatayan. Para sa mga naiwan, ang ganitong proseso ay masakit. Pero tandaan, ang pagkamatay ay hindi kabiguan. Ito ay natural na bahagi ng buhay. Ang mahalaga ay kung paano natin sinamahan ang taong mahal natin hanggang sa kanyang huling hininga. Kung paano natin siya inalagaan, kung gaano tayo naging totoo, kung paano natin naipadama na hindi siya nag-iisa. Sa huli, ito ang tunay na halaga. Ang kamatayan ay hindi kailanman madali. Pero kapag naiintindihan mo ang mga palatandaan, mas handa kang yakapin ang proseso. Hindi mo kontrolado kung kailan ito darating, pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ito. May tapang, may malasakit, at may pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang video na to, at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.